Guys, welcome back to my channel. Marami nagtatanong, mahal ba ang magpa-service ng Ford? Ngayon, nandito tayo sa Ford Makati at isi-share ko sa inyo papaano yung process ng pagpapaservice. Of course, kailangan mong tumawag sa kanilang number para magpa-appointment. So, bale, magpapabook ka for service. So, after ma-finalize mo yung booking, makaka-receive ka ng email ng iyong booking confirmation. So, ganyan ang itsura niyan. So, meron silang sistema para talagang i-remind ka. So, after that booking confirmation, again, makaka-receive ko ulit ng isa pang email. This time, makaka-receive ka naman ng appointment confirmation. So, nakalagay doon kung ano yung appointment time mo. And then, on the day of your appointment, makaka-receive ka ng another email reminding you ng iyong appointment. Sinasabi doon na yung appointment mo will be held for 15 minutes. Kung hindi ka dumating on time, you will be considered as walk-in. So, mababago na yung appointment time mo. Then, the day before, makaka-receive ka rin ng text na reminding you of your appointment. And then, on the day itself, makaka-receive ka ulit ng another text na reminding you again of your appointment. So, kapag hindi ka pa rin dumarating, tatawagan ka kung tutuloy ka ba o hindi. So, with that system and reminders, siguradong hindi mo makakalimutan yung appointment time mo. So, nandito na ngayon tayo sa Ford dealership dito sa Makati. Nakikita nyo yung mga display ng mga Ford vehicles dito. Nasabi din ng mga ahente dito sa dealership na may bagong model na ilalabas yung Ford. Ito yung Mach-E na full electric vehicle na para siyang Mustang. Then, ilalabas din nila yung hybrid na Territory. Abangan nyo, it will be launched this Sunday at BGC. By the way, tumaas na rin nga pala yung presyo ng mga Ranger pickups nila. More than 300,000 din ang itinaas ng presyo. But dun sa Ranger Raptor, kaunti lang ang itinaas. Okay, andito na tayo sa loob at ganito yung itsura ng kanilang customer service. So, puro babae ang nandito sa frontline at yung mga service advisor is puro naman mga lalaki. So, ito naman yung kanilang waiting area. Hindi siya ganun kalakihan, katamtaman lamang at masisilip mo naman yung service area. So, from the waiting area, meron ditong bintana. So, makikita mo yung service area. So, makikita mo kung ginagawa na yung unit mo. Okay, tinawag na tayo ng ating service advisor. Chinek yung ating record at sinabi ko na ang ipapagawa ko lang is mag-change oil lang ako. Kung ipa-follow ko yung schedule, ang next service ko is March pa. Bale yung second year ko. Kasi once a year lang ang PMS ng Ranger Raptor o kaya 10,000 kilometers, whichever comes first. Since sa akin, parang matagal yung once a year. So ang ginawa ko, every 6 months ako bumabalik. Or every 5,000 kilometers, whichever comes first. Of course, additional gastos yun for me, pero okay lang. Gusto ko kasi preventive maintenance. So ito, in-explain na sa akin ng service advisor yung gagawin. Tama-tama, meron din akong gustong ipacheck kasi parang meron akong nararamdaman na dribbling sound doon sa aking suspension sa harap. Gusto ko ring ipacheck yon, so may additional cost yon. Yung iintayin mo, tapos iiwanan mo yung sasakyan, hindi mo magagamit. Oo, sir. Diba? Labas muna natin pag halimbawa may recommendation at walang stock. Correct. Meron din pala kayo ng mobile service, no? Meron, sir, MSD. Paano yun? Kailangan mag-appointment din? Yes, kailangan, sir. Sa bahay gagawin, no? Opo. Okay. Pero may extra charge ba yun? Pagka ganun? O pareho din lang? I-inform ka naman ata, sir, during appointment kung may mga other charges dun sa ano. Okay. Kung hindi ko ano sa rin. Namaya kausapin ko si Paula. Oo, si Ma'am Paula para mas kabisado. Oo. To give you an idea about yung Ford service, bale, once a year yung service niya or 10,000 kilometers, whichever comes first. So dito, ang ginagawa ko kasi is hindi ko sinusunod yung every 10,000, no? Ang ginagawa ko, every 5,000, nag-change oil ako in between. Kasi nahahabaan ako dun sa 10,000 kilometers.
bago ka mag-change oil. Kasi napansin ko, maitim na yung langis. So, for my peace of mind, nag-extra gastos ako. So, ito ngayon ang gastos niya. So, of course, ang pinagagawa ko lang is yung change oil. So, 8 liters yan. So, ang total is 5,374. And then, yung drain plug, 151. And then, 679 yung oil filter. And then, meron ditong brake cleaner. So, total is 8,843 pesos. So, bali, parang nagdadagdag ako ng 8,000 para dito sa additional service. Bakit naging 8,000? Kasi may additional pa pala akong ni-request. Itong makita nyo yung other repairs. Itong 1,400, no? Kasi may naririnig akong parang dribbling sound dun sa aking suspension. Hindi ko alam kung sa shocks yun or sa bushing, no? So, kailangan kong ipacheck. So, importante kapag meron kayong narinig na hindi normal, dalhin nyo agad sa kasa para ma-check nila. So, dito naman, kung halimbawa kung may problem yung shocks, under warranty pa yan, papalitan nila. Kaya lang, minsan wala silang stock niyan. So, kailangan maghintay ka bago dumating yung stock ng replacement. Kung approve yung warranty claim mo. Pero sana hindi problem yung shocks. Siguro mga bushing lang or baka may mga lumuwag dun sa suspension. So, kailangan nating mahigpitan o ipacheck. So, yan ang service ng Ford. Okay, nandito na sa loob itong ating unit. So, ipapa-change oil natin. By the way, kung i-compare ko ito doon sa aking Montero before, doon kasi sa Montero, I have to go back to the casa every 4 months or 3 times a year. So, ang gastos ko doon is mga 8,000 to 10,000 every 4 months. So, lumalabas, mas mahal pa siya kaysa dito sa Ford. Kasi, dito once a year lang. Kasi ang average mileage ko, 10,000 to 15,000 kilometers lang per year. Dito sa Ford, ang average na PMS cost is 8,000 to 10,000 pesos. Okay, assuming na natin na 10,000 pesos a year. Pero sa akin, nagdadagdag ako ng maintenance cost. Kasi instead na once a year, twice a year ako pumupunta. Bali, every 5,000 kilometers, nagpapa-change oil ako. So, ang gastos ko is maximum na 20,000 a year. Of course, yung PMS cost, magmamahal yan pagka pumalo ka na ng 40,000 kilometers. Kasi doon, change all fluids na yan. Which is the same lang naman sa other brands. So, habang naghihintay ako, nakita ko itong parang mobile van nila. Meron pala silang nilaunch na bagong scheme, yung mobile service. Bale, pupuntahan ka sa bahay kung gusto mong magpa-PMS. So, yan ang maganda kay Ford. Innovative sila. So, kinausap ko yung manager at sabi ko, pwede bang i-explain nila paano itong kanilang mobile service? Ano ba itong Ford mobile service nyo? Ford Mobile Service po, ito yung program ng Ford Philippines and Makati Ford to conduct yung on-site visit sa customer. Visit, okay. Yeah. So, kailangan magpa-appointment Sa customer service natin. Okay. Sige. So, ano yung mga tools nyo dyan? So, sa this side, nandito po yung mga boxes natin, yung containers natin for the gasoline, diesel engine, the vacuum, then the extension wires. Okay. So, paano wala kayong lifter? So, you're just using yung... Yeah, we have jack. Yes, crocodile jack. And then, okay. Okay. Since on-site kasi sir, so hindi tayo capable dun sa mga lifter. So, jack tayo yung gagamitin. Okay. And then, meron ka dito So, parang wheel balancing, ano? Yeah. Wheel balancing, wheel balancing, may air compressor po tayo, may 220 volts source. Pero, yung power source, kailangan meron ka dun sa bahay na power source. Option 2 yun. So, okay. Option 1 is yung vehicle power source. Option 2, customer plug. So, we have okay. the extension to kung kailangan natin i-plug dun sa customer. So, okay, pwede. Yeah, pwede po natin, sir. Okay. Nice. Tapos ano pa yung mga tools nyo dito? Yung mga diagnostic tools? Yeah, the laptop, the battery tester, the electronics tester. Okay. Laptop, the BCM, the scan tool Ford.
Then you have the basic hand tools. So we have the impact, cordless impact, then the basic hand tools, complete set, Ayun. basic hand tools. Kumpleto, no? Yes po. Okay. Para saan to? Brake pads po. Okay. Next natin. Alright, okay. So, kompleto. Parang ano pala, no? So, pwede rin pala yung no? Roadside assistance, no? Di ba? So, ganun katagal normally ang service? Service natin sir is 1 hour. 1 hour, Yeah. 1 hour, 1 hour. So, anong space na kailangan nyo? So kailangan lang natin ng flat surface space and then open po. I see, okay. Okay lang, pero so kailangan i-check nyo pa ba yung location o itatawag lang? Yes, access ng area kailangan na ma-identify. Okay. Kung pwede naman po sa roadside, we have naman po yung mga warning na na cone. Okay. You can use that po. I see. Oo. Can we have kasi meron kaming pinorm na group, no? Yung Raptor Pilipinas. Siguro, pwede ba kami magpa-schedule ng parang group PMS? Yes, sir. We can do that, no? Group PMS, no? Parang halimbawa, ilan ang kaya sa halimbawa 3 or 4 hours? 3 to 5 units kaya, no? Yes. Oo. Pwede yan. So i-share natin yung yung program na ginawan. Okay. Maganda yung initiative nyo na to, kasi Yes po. kasi busy nga yung mga tao. Yeah. So, So yung mga busy customers natin, prioritizing the convenience of the customer. That's why we come up to mobile service vehicle para pwede tayong magpa-service even sa mga bahay. ayun, yun nga maganda. Oo. And then wala siyang additional charges. Currently, no additional Yes. charges, sir. Kasi As long as beyond the dealer's vicinity, 8 kilometers from the dealer. So 8 kilometers. Okay. Bayaran natin lang, sir, yung periodic. yung maintenance lang. Okay. Same lang ng price. Katulad din sa dealer. I see. Oo. So kung halimbawa, magpa-schedule dito sa kasa ng group PMS, pwede rin yun, no? Pwede rin, sir. Mas maganda, no? Mas maganda. Nagkakaroon tayo ng parang special day Yes. para sa group po. Para sa group, we can have discounts, no? Yes, of course. Okay. So, yeah. Okay. Pero, meron kayong priority area or yung malapit lang talaga dito? So right now sir, yung mga 8 kilometers lang mula dito sa 8 sa kilometers? Yes po. Okay. Yun po yung But we can accommodate po. Beyond that 8 kilometers, sir, we can accommodate with minimal fee. With minimal fee. Oo, sa bagay. Kung halimbawa, yung mga free lang po yung 8. taga Parañaque, layo masyado, So, siguro Makati, Mandaluyong, BGC area, Taguig, pwede, no? Pwede, oo. Although ito, sir, nararating din siya kay Fort EDSA Green Hills and kay Fort Cainta. Yes, So, nearby Fort Cainta, nearby EDSA Fort Green EDSA. Hills, pwede din. Bakit? Isa lang yung may-ari? Yes, Yes. po. Also, Ah, this is Under Aeon Auto Group, okay. So, okay. So, you can use that service pala. Yes. I see. Nice. Maganda yung sistema nyo. Yes, sir. Yung kailangan namin na space para po sa ma-serve namin yung mobile service vehicle. Pero kailangan lang namin ng 2 parking slot. Okay. Mobile service, Okay. and Servicing. Okay. So, niya, yung katabing bakante doon sa tatabi lang, Yes po. Oo. Pero paano yung mga waste? Halimbawa, sila mag-change oil ka. Sa amin na din po. Kayo na magdadala nun, no? Yes po. Kayo na magdadala nun, no? Kasi yun ang... Sir, pati yung mga protection cover, ganyan. Oo. Waste na mga pinagpalitan ng langis. Used oil. kami po Used oil, Yes. Importante kasi yung environmental Yeah. protection, di ba? Kami Oo. na po. Okay. Sige. Kaya yung mga natin dyan, yung mga containers natin dyan, yung the rest dyan for the used oil, naka-specify din yung gasoline, diesel. So kasi nakahiwalay yan. Nakahiwalay, oo. Yung used containers natin. Oo. So yung basic PMS lang ang
ginagawa, syempre. Yung mga major repairs, hindi na. Like, yeah, mga major reports so right now, hindi pa siya included. Hindi pa siya, no? O, kasi parang ano lang to eh, more Yes. on service lang Yes. talaga, PMS, no? Alright. In the future siguro, sir, mas baka mag-develop tayo. Oo. Sasama na din namin yan. Yung mga ano, yung Mga mga maintenance parts, like maintenance say, parts, like let's yung say mga yung consumables, first no? 10,000, so basically yung oil filter lang, then the brake cleaner. So, Oo. si Dealer Initiative, magdadala kami ng brake pads, wiper blades, AC filter, air filter, para Okay. during sa servicing, pag kailangan palitan yun, so meron na rin kami parts na. Kaya napapalitan. ipoprovide. No? Oo. Identify nyo na yung Yes, ano, po. yung Yes, ano. po. Nice. Ano lang yun, sir, proactively, we will bring yung mga possible na kailangan natin sa maintenance ng system. Okay, okay. Kaya may recommendations sila, ready na tayo, may parts tayo, okay lang na ipag-order. Okay. At saka ang maganda doon is nakikita ng owner kung paano ginagawa. Yes po, yes po. Di ba? That's the thing eh, na gusto nilang makita anong ginagawa. Kasi alam mo, di ba sa mga kasa, hindi ka naman pwedeng lumapit, hindi mo alam kung anong ginagawa. So, kasi merong cases na parang yung iba nagdududa, ginawa ba talaga o hindi? Di ba? Para at least maiwasan natin yung mga ganun. At least, in front of the customer, we will replace the oils. Kasi po yun yung mga usual nga po na narinig nga po. Oo nga, di ba? Oo, okay. Okay. Hindi simple rin yung ginagawa. No? Kailangan meron kang analysis, meron kang tamang diagnosis. Kasi parang patient din yan eh. Parang kang doktor, di ba? Pagka mali yung diagnosis, mali yung solusyon na yung ginagawa. At the same time, the main purpose talaga, sir, is to have your service right in front of your doorstep. Ay, tama. Most of us kasi busy na, work from home, hindi rin po makapunta ng service center or authorized service center. So at least kami na po ang pupunta for service. Oil na ginagamit, no? It's Motocraft. Yung 5W30 sa Raptor saka sa Everest. Pareho lang, ano? And then ito yung filter, no? Yung Motocraft. Filter, no? Ito naman, ano to? Brake cleaner. Okay. Yung mga waste or saan yung dinadala balik? Bali, yung waste oil kami na po yung bahala sa disposal doon. Hindi po siya iiwanan po sa bahay. Kasi meron po kaming drum dito ng mga waste oil na may kumukuha po. Okay. Kaya po meron kaming mga container na paglalagyan po ng mga waste oil, mga engine. Okay. So dito dinadala, no? Yes. I see. Pagka hindi namin iiwanan, sir. So meron din kayong vacuum cleaner. Yes, vacuum. Kasi po, yung interior po, nililinis din after service. Okay. Ang wala lang po, compare po sa service center na magpunta kayo is yung body. Oo, kasi yung body wash sa bagay, pwede naman yun sa iba na yung iba kasi, no? Currently, sir, ang appointment namin is kaya naman namin ng 3 as long as mga magkakalapit lang. Kakalapit, Depende no? rin po kasi sa layo po ng Okay. Sa bagay nga pag magkakalapit, ano? Kasi kung mga 2 hours siguro gagawin. No? Pero kung mga within 8 kilometers lang naman po yung mga range po nung location, kaya po natin hanggang 5. So yun, binubuksan din yung mga brakes, no? Nililinis Yes, kasama. buksan ng brakes. Kaya po, sir, kanina ka makikita nyo, meron po tayong brake cleaner. Okay. Kumbaga, from Ford din po ang brake cleaner po natin. Alright, okay. Top Sige. up po ng mga coolant, kung ano po yung periodic maintenance Basta na yung may ginagawa. checklist naman kayo niyan, I Yes, suppose. we no? also have a vehicle report card, which is the checklist po na sa Okay. Nice. Yung kailangan lang po na space para po ma-avail natin yung mobile service vehicle is 2 parking slot. So, 4 meters by 7 meters para po sa ating mobile service vehicle. Okay. And another slot po is para dun sa sasakyan po na isa-service po natin. Okay. So parang 2 parking slot, ano? Yes. Kung halimbawa, nakatira ka sa condo, dapat may 2 slot na magkatabi Yes, magkatabi po dapat. para And then yung kung walang power supply, meron na kayo. We have our own power supply po. Okay. We have our own integrated diagnostic system in case kailanganin po natin ng diagnosing. Okay. Sige.
So, how do we avail of the service? Sino ang tatawagan? 5029898. So, ito yung number to call, no? Yes po. Mobile. So, may sasagot yan. Pero, hindi yan 24 hours. Hindi po, sir. Office hours, Monday to Saturday. Okay. 8 to 5 p.m. 8 to 5, no? Yes po. 8 to 5. So, kailangan lang talaga is schedule, no? Yes, sir. Kailangan po nakasama. Pero ano yung lead time ng schedule? 1 day, 2 days? At least a day before. A day before. Okay. Sige. So, yan ang Ford Mobile Service. So, tatawag lang kayo for appointment. Okay, yan. So, hinihintay ko na lang matapos yung aking pinaservice na unit. Satisfied ako sa service nila. Meron silang sistema na sinusunod. Tapos, ini-explain nilang mabuti kung ano yung gagawin. So, yung estimate ng service ko is about 8,900 pesos. So, check natin mamaya kung ano yung magiging actual. Kasi ang sabi nila, magbibigay naman sila ng 10% discount. So, ito na yung actual na naging gastos. So, from a total cost of 8,843, ang naging final bill is 7,959 pesos. Bale, binigyan tayo ng discount na 10%, kaya naging 7,900 plus na lang. So, yan ang naging total bill ko. Pero kung full PMS, I think aabutin ako ng mga 10,000 pesos. So, yan ang cost ng magpa-service nitong Ford. Mahal ba siya o pareho lang sa ibang brands? Let me know in your comments below. Actually, mas mura pa nga siya kung PMS lang ang pag-uusapan. Pero kung magpapalit ka ng mga major parts, mas mahal siya ng konti kasi assembly ang binibili mo. Ang principle kasi ng assembly ay buo kasi safety ang pinag-uusapan. While yung ibang brands, parts by parts, pwede kang bumili. And by the way, marami ka na rin mabibili online ng mga consumable parts like nung oil filter, engine filter, yung cabin filter, etc. So, kailangan mo lang sundin yung recommended PMS schedule para hindi ka magkaproblema. Okay, hanggang dito na lang. I hope nabigyan ko kayo ng idea kung magkano ba ang magpa-service ng Ford Raptor. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!